Pilipinas o Canada? Isa ito sa pinaka-ma-isyung tanong, magstay ka na lang ba sa Pilipinas or magpunta ka ng Canada? Ang dami-dami actually nag-aaway dito. Pero, napakasimple naman itong sagutin. Mamaya, malalaman ninyo kung ano nga ba ang mas maganda. Ang dami-dami actually mga tao na gustong magpunta ng Canada for so many different reasons. Like healthcare, equality when it comes with opportunities, jobs, security, safety, new environment, malamig, first world country, and high quality of living. Sino ba naman tao ang ayaw ng mga yan, di ba? Yung makatira sa first world country, makatamasa ng better life and better future for your family. At syempre, isa ako sa mga yon. Kaya nga ako nagpunta ng Canada bilang nurse kasi gusto kong mabago ang buhay ko at syempre gusto ko ng much better future not only for me but also my family. Pero kahit maraming mga Pilipino or maraming tao ang gustong pumunta ng Canada, marami rin namang mga gusto nang umuwi ng Pilipinas or much prefer magstay na lang sa Pilipinas. Again, for so many different reasons. Sobrang ginaw, homesick, ayaw magkanda kuba-kuba sa trabaho, magnegosyo na lang sa Pilipinas, at marami pang iba. Mamaya, isi-share ko sa inyo yung aking personal opinion about this matter at yung aming naging desisyon. Which is better, magstay na lang sa Pilipinas or pumunta ng Canada. Hindi natin maikakaila na mas maganda talaga sa Canada when it comes to benefits. Napakaraming benefits. Ang dami-dami mong matatanggap. Like for example, kapag may mga anak ka, may kids allowance sila every month. Kapag ikaw ay disabled, meron kang mga disability benefits. Kapag ikaw ay natanggal sa trabaho, meron ka ring matatanggap na benefits. Iilan lang yan actually. At napakarami pang iba. Kung ikaw ay nag-aasam ng mga ganito at willing ka to work for it at hindi ka pa naman nakaka-establish ng sarili mo sa Pilipinas, I would say it's better to go to Canada. Work your way up hanggang sa ma-establish mo ang sarili mo. And then, unti-unti mong dalhin ang pamilya mo. And then, once na-establish ka na, all you have to do is 3 things. Work, 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 save, 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 invest, invest, invest. Ayaw mo naman kasi na most years of your life ay nagtatrabaho ka, di ba? So, I would suggest na learn how to invest your hard-earned money into an investments that will give you passive income later. And I talk more a lot of this passive income kasi I myself believe in the power of passive income. Ito yung kahit hindi ka nagwo-work actively, ay may income kang pumapasok. Kasi again, like I say in most of my videos, lagi kong sinasabi na ang katawan natin napapagod. Hindi tayo laging bata, hindi tayo laging malakas para makapagtrabaho. Pero yung pera natin, kayang magtrabaho niyan 24/7. Kaya, we work for money and then we let our money work harder for us. So, yun yung lagi ko ina-advise, especially those who are new to Canada. Kasi baka mabigla kayo. Sa Canada kasi, mostly, work, 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 work. Lahat busy sa work, okay? Kasi ang daming-daming kailangan mong bayaran. Andyan ang bahay, andyan ang sasakyan mo, insurance, gas, groceries, internet, at marami pang iba. So, since napakadali lang kumuha ng mga credit cards, ng mga loans, eh syempre, anong gagawin mo? Kailangan mong pagtrabahuhan yung pambayad mo doon sa mga bayarin mo. So, sometimes, yung mga ibang tao ay hindi nababalance yung kanilang debt. Hinahayaan na mas mataas yung kanilang mga utang, mga loans, kesa sa sinasahod nila. So, ang nangyayari niyan, kumukuha sila ng mga second or third jobs. So, yun yung isa sa mga dapat nating iwasan. We have to have discipline. Kailangan nating aralin yung financial management din. Kasi kung hindi, mawawalang saysay lang yung lahat ng paghihirap natin kasi one day, marirealize mo na lang at mararamdaman mo na lang na parang nagtatrabaho ka na lang para may pambayad ka sa mga bills mo. So again, be very careful. Have discipline. Always spend below your means. Okay? Huwag gumastos ng sobra sa kinikita. You will thank me later. Now, it's a different story naman pag ikaw ay established na sa Pilipinas. Like, meron kang business earning at least 250,000 to 300,000 per month. Mabubuhay ka na ng komportable sa Pilipinas niyan. Meron ka ng katulong, tagalaba, tagalinis, driver, tagaluto. You have access to many beautiful beaches at
hindi mo na kailangang magsuot ng makakapal na jacket bago ka lumabas. You can enjoy lots of different activities all year round because of the weather. Kung gusto mong mag-beach, pwede kang mag-beach anytime. Kung gusto mong pumunta ng mountain, pwede kang mag-mountain anytime. Mag-Boracay, mag-Palawan, mag-Tagaytay, mag-Baguio. Hindi mo nahihintaying mag-summer pa bago ka makagala. Now, kung pupunta ka naman ng Canada, medyo malaki ang adjustment mo niyan. Kasi yung kinikita mo, let's say for example, 300,000 per month sa Pilipinas, that's equivalent to the salary of a nurse na in Canada before taxes. Ang nurse kasi is one of the high-paying jobs sa Canada. Nasa around $45 to $50 per hour. Ang minimum regular wage naman is $16 per hour. Depende sa province. So, ang equivalent ng minimum wage na yan is about 110,000 pesos per month. So, kung iisipin mo, pwede mo na rin kitain sa Pilipinas yung minimum wage salary sa Canada pag maganda ang position mo or pag nagbe-business ka. Yun nga lang, wala yung mga benefits na na-mention ko kanina gaya ng healthcare, education, quality of life, and many more. Plus, pag sa Canada, walang mga katulong, ikaw lahat. Tagaluto, tagalinis, tagalaba. So, the verdict, you really have to weigh your priorities here. Both have advantages and disadvantages. Depende na lang talaga sa kung ano ang gusto mo sa buhay. Now, here's the fun part. For us, ano ang pinili namin? Pilipinas ba or Canada? For now, we are enjoying the Philippines. The kids are enjoying lots of different activities. And we think it's gonna be a challenge pag sa Canada. Because honestly, there's not much activities that you can do because of the weather. Summer lang talaga, sobrang daming mong magagawa. Pero winter time is napakahaba sa Canada at mostly ay malamig. Kaya medyo nalilimitahan yung mga activities mo outdoors. Although meron din namang mga activities like mga tobogganing, mga skiing, mga ganyan. Pero most of the time, nakakatamad lumabas kasi nga sobrang lamig. Iisipin mo palang lumabas, tatamarin ka na kasi isusuot mo ilang layer. Ang ginaw-ginaw, ang lamig-lamig. Meron din namang mga indoor activities like swimming, basketball, mga ganyan. Pero once the winter comes, ayun na naman, pahirapan na namang lumabas. Mostly ay tinatamad and they rather just stay at home. At ngayon, anong gagawin mo sa bahay? Mostly ay maglalaro ng video games, manonood ng TV, kumain, at matulog. It's also common to take vitamin D3 supplements, especially during winter time, kasi hindi masyadong naaarawan ang mga tao sa Canada. Sa winter time, ilang oras lang ang araw, or minsan, wala pa nga. Kaya ganun na lang din kasabik ang mga tao sa tropical weather or mga maiinit na lugar, gaya ng Mexico. Ayan kasi yung pinakamalapit sa Canada na maganda ang weather. Now, the question is, will we ever come back to Canada? Answer is, of course. Canada is our second home. For us, actually, it's better to have freedom. Our own freedom. Kung saan namin gusto pumunta or tumira. Kung gusto namin sa Pilipinas kami. Kung gusto namin sa Canada kami. We prefer that way, to have that freedom of location. And also, we want the kids to experience the Philippine culture. Po at opo, kasi mostly ng mga kids sa Canada ay wala nang po at opo. Kasi they don't use it. Pag English, wala namang English sa po at opo. Pag mamano. And of course, get to know all the relatives in the Philippines. Now, I want to know about you. What are your thoughts about this? What would you suggest? Stay na lang sa Pilipinas or go to Canada? Write your thoughts in the comment section and I will read all of them. And if you want to learn more from me, check this video next.